nabigo ang kasunduan sa Iran. Ang pinalawig na tigil putukan ni Donald Trump ay hindi nagdulot ng kapayapaan, negosasyon o pag-atras ng revolusyonaryong gwardiya ng Islam. Sa kabaliktaran sa mga unang oras ng Miyerkules, ika-22 ng Abril, 2026 ang lumitaw ay isang eksena ng sagupaan, naka-freeze. Nasa papel lang na may blokeyong pandagat na pinanatili ng Estados Unidos, lubos na kawalan ng tiwala sa Tehran at lalong lumalakas na pakiramdam ng pagkakabaha-bahagi sa loob mismo ng rehimeng Iranian. Ikukuwento ko na sa iyo lahat ng yan, pero ngayon, siguradong gugustuhin mong nakasubscribe ka sa channel para manatiling updated real-time na impormasyon sa pinakamataas na kalidad ng pamamahayag na nakita mo sa tiwala kay Milson Alves Global. Ang nangyari, kung gayon, ay ganito. Tinanggap ni Trump ang hiling ng Pakistan na palawigin ang tigil putukan, pero ipinagpatuloy niya ang pagharang sa mga pantalan ng Iran at hiniling na maghain ng Tehran ng isang panukala. Ang problema, nagsimula ang kilos na ito na may sugat. Hindi umalis ng Washington ang delegasyon ng Amerika na pinamumunuan ni J.D. Vance at hindi rin kinumpirma ng Iran ang pagdalo nila sa Islamabad. Nakahanda na ang hotel para sa mahalagang pag-uusap pero hindi talaga umusad ang negosasyon. Ang tigil putukan ay pinalawig ng isang panig lamang. Inanunsyo ang tigil putukan pero walang tunay na kasunduan. Pinakamalakas ang pagtutol mula sa grupong konektado sa Islamic Revolutionary Guard. Ayon sa Tasnim Agency na kaugnay ng mga gwardya, hindi humiling ang Iran ng tigil putukan at muling nagbanta ng puwersa laban sa blockade. Ayon kay Mahdi Mohammadi, tagapayo ng presidente ng parlamento ng Iran, ang pagpapalawig ni Trump ay taktika lang para maghanda ng biglaang atake at sinabi niyang panahon na para Iran ang maunang kumilos. Tinawag ni Abbas Araghchi, kalihim ng Iran, na kilos ng digmaan ang pagharang sa mga pantalan ng Iran. Ito ang dahilan ng pagkabigo ng usapan. Para sa matitigas na paksyon ng Iran, ang negosasyon habang may pagharang ay hindi tunay na usapan, kundi pagsuko. Pinakakitang-kita ang krisis na ito sa kipot ng Hormuz. Bagamat pinalawig ng Washington ang tigil putukan, 3 barko ang nagulat ng putukan sa kipot ng Hormuz nitong Miyerkules. Ayon sa Reuters, 3 sasakyang pandagat ang nagulat ng putukan sa lugar. At iniulat ng Associated Press na ang Islamic Revolutionary Guard ay nagpaputok sa mga barko at hindi pa formal na kinikilala ng Tehran ang pagpapalawig ng tigil putukan. Sabi ng papel may pahinga, pero tuloy pa rin ang init ng politika sa dagat. Hindi naresolba ng tigil putukan ng crisis, bagkus itinulak lang ito sa mas mapanganib at hindi tiyak na anyo. Sinabi ni Trump na pinalawig ito dahil seryosong nahati ang pamahalaan ng Iran at kailangan ng mga lider nila na nagkakaisang panukala. Mahalaga ang pangungusap. Hindi tinitingnan ng Washington ang Tehran bilang nagkakaisang kapangyarihan, kundi bilang watak-watak na sentro ng utos na naiipit at walang iisang boses. Sa pagpapatuloy ng blockade, malinaw na nais ng Estados Unidos na samantalahin ang kahinaan. Hindi agad umatake, kundi higpitan ng ekonomikong at politikal na pangsakal hanggang mapilitang sumuko o mahati ang kabilang panig. Dahil dito, hindi agad lumitaw ang ideya na sa Tehran magsisimula ang kudeta. Lumilitaw ito dahil sa gitna ng kabiguang pag-uusap, may mga ulat na nilalampasan na ng revolusyonaryong gwardiya ng Islam ang pampulitika at clerical na pakpak ng rehimen. May mga ulat tungkol sa kilos ng mga gwardiya sa kabisera at mga pagsabog sa Rasht at Timog Tehran. May usap-usapan ng house arrest kina Pangulong Masoud Pezeshkian, kalihim na ugnayang panlabas Abbas Araghchi at Mohammad Bakr Khalifa AF na kailangang aprubahan. Tinatangkang kontrolin ng militar ang sistema kahit aminadong may bahagi pang hindi napapatunayan ayon sa ulat. Iniulat ng Reuters na walang tugon mula sa mga pangunahing lider ng Iran matapos ang anunsyo ni Trump at inilarawan ang sitwasyon bilang puno ng pagdududa at tila natigil. Hindi pa opisyal na kinikilala ang kudeta pero dumarami na ang senyales ng pagkakabaha-bahagi. Paano lumalabas ang pagkakabaha-bahagi? Sa wika, katahimikan at lansangan. Sa pamamagitan ng wika, dahil ang gwardiya ay nagsasalita tungkol sa tugon militar, hindi tungkol sa pagkakasundo. Dahil sa katahimikan, natagalan ng tugon ng mga lider ng sibilyan at hindi nagkaisa ang panig ng Iran. Sa kalsada, naitala ng Associated Press ang kilos ng mga taga-suporta ng mahigpit na linya na nagpapakita ng mga misil at launcher habang hinihintay pa rin ng mga opisyal ng Pakistan ang tugon.
Mensahe mula sa Tehran kung kailan ipapadala ang delegasyon. Ayon sa Iranianong diplomat, hindi magbabalik ang usapan hanggat may blockade na nagpapakitang may sagupaan sa sentro ng kapangyarihan. Ipinapakita ng matigas na paksyon ng lakas, nawawala ang pwesto ng diplomatiko at natitigil ang negosasyon. Ang paralysis na ito ay umaabot lampas Iran. Ibinunyag ng Reuters na pinalawak ng European Union ang pamantayan ng parusa laban sa sinumang magbablockade sa kipot. Kaya kapag pumalpak ang kasunduan, hindi lang Tehran ang tatamaan, kundi buong mundo. Sa ngayon, si Donald Trump ang nakikinabang. Naiwasan niya ang agarang pambobomba, pinanatili ang presyon at kinontrol ang opinyon ng publiko sa pagpapakitang binigyan niya ng isa pang pagkakataon ang diplomasya. At kasabay nito, inilalagay niya ang Islamic Revolutionary Guard sa isang mabigat na dilema. O tatanggapin nilang makipagnegosasyon sa ilalim ng presyon na nagpapahina sa kanila sa loob ng bansa. O tatanggihan nila ang tigil putukan at lalo nilang pinapalalim ang impresyon na itinutulak nila ang Iran sa mas matinding pag-iisa, mas malalang krisis sa ekonomiya at mas matinding alitan sa loob ng bansa. Sa Iran, may sariling galaw ang matitigas na paksyon. Ayaw nila ng pagpapalawig dahil ang pagtanggap ng tigil putukan ng may blockade ay parang pag-amin ng kahinaan sa harap ng Estados Unidos. Iyan ang dahilan kung bakit magkasabay na nangyayari ang pagkabigo ng kasunduan at ang pagsisimula ng alitan sa loob. Sa huli, ang nangyari ay ang pagguho sa politika ng pagtatangkang makabuo ng kasunduan. Sa pagpapalawig ng tigil putukan, nananatili ang blockade sa dagat, may pagtutol mula sa hardline na paksyon ng Iran, pag-atake sa mga barko at senyales ng pagkakabahabahagi sa tuktok ng rehimen, mabigat ang resulta. Bumagsak ang kasunduan, naging patigasan ng puwersa ang tigil putukan at lalo nahati ang kapangyarihan sa Tehran na may amoy ng kudeta at walang matatag na pamumuno. I-like ang video, mag-subscribe sa channel at tingnan ang mga komento para maging aktibo sa komunidad ni Milson Alves Global.